reconcile friends. Magkaibigan niya, bakit natin pag-aawayin? Bakit natin pagbabatiin? Kailan nag-away ang whosoever will at election? Tayo lang mga Baptist ang nag-aaway-away dahil sa doktrina. Okay? Look at this. Ano sabi dyan? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Yun ang sagot. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya muna ang pumili sa atin. Look at another text. 1 John chapter 4, verse 19. 1 John chapter 4, verse 19. So, pinili daw ba natin muna si Kristo? Before, ano una natin ginawa? Tinanggap o ni-reject? Ni-reject muna natin siya, di ba? Pero sabi dito, you have not chosen me, but I have chosen you. Look at the next verse. 1 John 4:19. Sabi, we love Him because He first loved us. Sino daw unang pumili? Ikaw o siya? Kailan kanya pinili? Before itatag ang mundo, gawin ang mundo. So ito po yung balance niya. Totoo na pinili tayo ng Diyos at totoo na kailangan mong piliin siya para maligtas ka. Kailangan mong tanggapin at sampalatayanan si Kristo bilang tagapagligtas para pumunta sa langit. Amen? Pero itong sabi ng Bible, pinili tayo ng Diyos, kaya natin siya pinili. We love Him because He first loved us. Bakit natin pinili si Kristo? Dahil pinili niya muna tayo. In other words, kung hindi ka pinili ng Panginoon, hindi mo siya pipiliin. You see the reason bakit maraming tao hindi tumatanggap sa Panginoon. Dahil ang tao, sabi ng Bible, ang free will natin dati, papawala. Huwag naman ito offering plate. Anong free will nito? Kaya pa nito umakit pataas. Pag binitawan ko, anong free will niya? Bababa. Ang free will natin ito dati is to reject Jesus Christ. Pero ang ginawa ng Diyos, binigyan ka niya ng biyaya before the world began, binuksan niya ang puso mo, kaya ang ginawa mo, tinanggap mo si Kristo. Para umakyat itong plato na ito, ano gagawin ko? Kailangan ng magtutulak pataas. Okay? So, ang ibig sabihin nito, kaya tayo nanampalataya sa Panginoon dahil pinili muna tayo ng Panginoon. Do you agree? Amen. You have not chosen me. I have chosen you. At dahil pinili ka ng Panginoon, darating yung time, exact day, yung exact na araw na maliligtas ka, darating yun. Magpapadala siya ng mensahero at bubuksan niya ang puso mo, kikilo siya sa salita ng Diyos sa gospel, maliligtas ka, tatanggapin mo siya. Di ba nung una tumatakbo pa tayo? Okay? Now, number 2, ito na naman po, imbalance naman. So, anong stand natin? Kaya natin, tinanggap si Kristo dahil anong ginawa ng Diyos sa atin? Pinili niya muna tayo. Kaya, election first, divine side first, then the human side. Balance yan. Number 2, naniniwala pa kayo ang Diyos ang nag-win ng kaluluwa? Amen. Pero naniniwala pa kayo na kailangan din natin mag-win ng kaluluwa? Amen. Sabi ng iba, may doctrinal imbalance sa church nila. Kailangan daw, pag-usayan mo ng masyadong mabuti ang pangangaral ng gospel dahil iniwan sa atin ng Diyos ang soul winning. Totoo yun. Pero naging extreme sila. Sabi nila, ang Diyos, ang ginawa na daw niya ang part niya. So gawin na natin ang part natin. Hindi ba? Sa grace lang ng Panginoon natin magagawa yun. Kung walang tulong ng Diyos, hindi natin magagawa yun. Now, look at this. Sabi nila, binayaran na ni Kristo ang kasalanan, kaya tungkulin na lang ng tao magsisi at manampalataya. Tama? Kaya tungkulin ng tao ng ligtas na Kristiyano mangaral ng gospel. Tama? Pero ang problema ganito. Iniwan na talaga totally ng Diyos ang soul winning sa atin. Ang Diyos wala ng part sa soul winning. Tayo lang daw may part dyan, 100%. Ang role ng tao sa kaligtasan ng iba, wala na daw role ng Diyos doon. Do you see that imbalance? Naging extreme. Pag nag-soul winning ka, ang Diyos walang pakialam. Hihintay lang ang Diyos na may mag-soul winning. Hihintay lang ng Diyos na yung sinusoul winningan mo, tatanggap. Walang role ng Diyos. Kaya ang kaligtasan nakadepende sa tao, sa soul winner. Okay? Nakikinig pa po ba tayo? Amen. Now, meron namang iba, naging extreme. Okay. God, ang Diyos ang nag-soul winning. Hindi tayo. Kaya, huwag natin pag-usayan ng soul winning. Paminsan-minsan na lang. Kasi Diyos naman nagsisave eh. Kaya pag nag-soul winning ka, sige, basta masabi mo lang, repent and believe, okay na yun. Kasi hindi naman daw tayo nag-soul winning. Imbalance din. Babalansehin natin yung dalawang side na yan. What's the divine side? God wins souls. What's the human side? We will win souls. Ang Diyos ang nag-win, tayo din kailangan mag-soul winning. Parehong totoo. Do you believe? Naniniwala ba kayo ang Diyos ang nag-win ng kaluluwa? Yan to John chapter 6.
John chapter 6. Verse 44. Nandiyan na po ba tayo? Ibasa nga po natin, begin. Okay, sabi ng Bible, walang makakalapit kay Kristo, walang makakatanggap kay Kristo kung hindi siya ano daw? Ilalapit ng Ama kay Jesus. Anong ginagawa natin sa soul winning? Sinabi natin, tanggapin natin nila sino? Si Kristo. Pero kaya ba nilang tanggapin? Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi nila magagawang lumapit kay Jesus kung hindi ka ang Ama muna, ilalapit sila. So ang gagawin pala ng Diyos, haharanahin muna, liligawan niya yung puso ng tao para lumapit kay Jesus. Do you believe that? Ang Diyos ang nag-win. Parang isang lalaking nanliligaw, ayaw siya ng babae, pero dahil nanligaw siya, sinagot siya. Alam niyo ba, pag nagsosoul winning tayo, nililigawan ng Diyos ang puso ng tao, ninihila ng Ama ang mga tao patungo kay Kristo. Pag hindi mo hulain ng Ama yan, hindi yan makakalapit. Diba? No man can come to me except the Father which had sent me what? Drawing. Yung balon ba, yung timba sa balon, lalapit ba ng pusa yan o kailangan mong hilahin? Hilahin mo, diba? Hindi lalapit sa yung diba? Ganon din ang tao, hindi nila kayang lumapit kay Jesus kung hindi ang Ama ang maghihila. Mas dami ko. So, ibig sabihin, sino nagsosoul winning? Ang Diyos. Is it biblical? Yes. So, sabi nila, so, hindi tayo nagsosoul winning, huwag na tayo nagsosoul winning. Ang Diyos pala nagsosoul winning. Kapatid, iniwanan ng Diyos sa atin ang pangangaral ng Ebanghelyo, di ba? Mark chapter 16 verse